namang mapagpalang araw sa ating lahat mga anak. Sa araw na ito ay ating itutuloy ang pagbabasa ng Biblia. Ayon sa aklat ni Joshua, chapter 8, verse 1, At sinabi ni Yahweh kay Joshua, Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob, tipunin mo ang lahat mong mga kawal at salakayin ninyo ang lungsod ng Ai. Ibibigay ko sa inyo ang hari ng Ai, ang kanyang mga tauhan, lungsod at mga lupain. Amen. Praise the Lord. Mga anak, ito yung pahayag ng ating mahal na Panginoong Hesus kay Joshua mula nung nawala ang galit ng ating Diyos na buhay sa mga Israelita dahil sa paglabag ni Akan na huwag kumuha ng mga bagay na ipinagbabawal ng ating mahal na Panginoong Hesus. Pero after nung pinarusahan si Akan or namatay na ang lahat ng angkan ni Akan kasama ng kanyang mga ari-arian, nawala ang galit ng ating Diyos na buhay at yun, tinulungang muli ng ating Diyos na buhay ang mga Israelita sa kanilang pakikipaglaban sa lungsod ng Ai. At sa madalit sabi, nanalo ang mga Israelita. Ganon katapat ang ating Diyos na buhay pag tayo ay sumunod lamang sa kanyang mga kautusan. Napakadaming provision mga anak pag ang ating tiwala ay andun lamang sa nag-iisa nating Diyos na buhay. Kasi tingnan mo, si Joshua, talagang sinamahan siya sa lahat ng kanyang mga ginagawa. At yun, sinabayhan nga siya ng ating mahal na Panginoon na magpakatatag, huwag matakot. Kasi andun siya, andun ang ating Diyos na buhay, laging kasama sa kanila sa tuwing sila ay may labanan. Kasi sa totoo lang naman mga anak, hindi naman nanalo ang mga Israelita dahil sa kanilang mga tabak. Nanalo sila dahil ang ating Diyos na buhay ang nakikipaglaban. Amen po. Kaya mga anak, kung meron man tayong labanan sa ating buhay ngayon, lalo na sa ngayon sa napakahirap ng ating buhay, kung meron kang labanan, lalo na sa ating pananalapi na sobrang hirap natin ngayon dahil sa nangyayari sa ating paligid, or meron kang labanan, nakikipaglaban ka sa matinding karamdaman, or nakikipaglaban ka ngayon kung paano mo ma-save ang iyong relationship sa iyong pamilya, mga anak, manalig ka sa ating Diyos na buhay. Sumunod ka lamang sa kanyang mga utos. Pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa ating Diyos na buhay. Naku mga anak, andun lang sa kanya ang kasagutan ng ating mga kinakaharap sa kasalukuyan. Nasa kamay ng ating Diyos na buhay ang ating tagumpay. Manalig ka lamang katulad ng pananalig ni Joshua sa ating mahal na Panginoon. At ayon sa Joshua chapter 9 verse 1, ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan, at sa baybayin ng dagat Mediteraneo hanggang sa Lebanon, sa dulong hilaga. Ang mga haring ito ng mga Hityo, ng mga Amoryo, ng mga Kananyo, ng mga Perizio, ng mga Hivita, at ng mga Jebusyo ay nagsama-sama upang lusubin si Joshua at ang bayang Israel. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Joshua sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Joshua. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang
balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpud at butas-butas na sandalyas at damit na gula-gulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Joshua sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Joshua at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagsundo sa inyo. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo'y mga taga rito. Hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Nagmakaawa sila kay Joshua. Handa po kaming maglingkod sa inyo. Ganyan katakot ang mga taga-Gibeon sa mga pangkat ni Joshua. Kaya naisipan nilang linlangin si Joshua dahil sa takot nila na baka sila ay lipulin ng mga Israelita. Kaya nagpanggap sila na sila po'y galing sa malayong lugar. At ayon sa Joshua chapter 9 verse 14, tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Joshua at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. So sa madalit sabi, nalinlang ng mga taga-Gibeon ang mga Israelita. Kaagad-agad silang nagdesisyon nang hindi man lamang sumangguni sa ating Diyos na buhay. Mga anak, in making a decision or meron tayong dapat pagdesisyonan, lalo na sa mga importanteng mga bagay, bago tayo magbigay ng desisyon, sumangguni muna tayo sa ating Diyos na buhay para wag tayo ma-error. Kasi mga anak, laging nasa huli pa naman ang pagsisisi. Kaya dapat luhod tayo, manalangin tayo, hingi tayo ng wisdom, ng guidance sa ating mahal na Panginoon. Katulad na lamang kay Haring Solomon na siya ay humingi talaga ng wisdom sa ating Diyos na buhay para wag siya ma-error sa kanyang mga decision making. Kasi ayon sa ikalawang aklat ng mga Kronika, chapter 1, verse 10, kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan ninyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang ito? So yan yung kahilingan ni Haring Solomon sa ating Diyos na buhay. Katulad na lamang sa kanyang paghatol sa dalawang babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw na nag-aagawan sa iisang bata. Kasi ayon sa unang hari, chapter 3, verse 16, isang araw, nagpunta sa hari ang dalawang babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw. Ang sabi ng isa, mahal na hari, kami po ng babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak po ako habang siya'y naroon. Pagkalipas ng 3 araw, nanganak din ang babaeng ito. Wala po kaming ibang kasama roon. Isang gabi ay nadaganan po niya ang kanyang anak at ito'y namatay. Malalim na ang gabi nang siya'y bumangon at habang ako na may natutulog. Kinuha niya sa tabi ko ang aking anak at dinala sa kanyang higaan at inilagay naman sa tabi ko ang kanyang patay na anak. Kinaumagahan, bumangon po ako upang pasusuhin ang aking anak. Ngunit natagpuan ko na lang na ito'y patay na. Subalit nang pagmasdan ko pong mabuti, nakilala kong hindi iyon ang aking anak. Tumutol naman ang pangalawa at ang sabi, hindi totoo yan. Anak ko ang buhay at ang iyo'y patay.
Lalo namang iginiit ng una, hindi totoo yan, anak mo ang patay at akin ang buhay. At ganito ang kanilang pagtatalo sa harapan ng hari. Kaya't sinabi ni Solomon sa isa, sinasabi mong iyo ang buhay na bata at kanya ang patay. At sa ikalawa, ang sabi mo na may iyo ang buhay at kanya ang patay. Kaya nagpakuha ang hari ng isang tabak at dinala nga sa kanya ang isang tabak. Sinabi ng hari, hatiin ang batang buhay at ibigay ang kalahati sa bawat isa. Nabagbag ang puso ng tunay na ina ng batang buhay at napasigaw, "Huwag po, kamahalan, ibigay na po ninyo sa kanya ang bata, huwag lamang ninyong patayin." Sabi naman nung isa, sige, hatiin ninyo ang bata upang walang makinabang kahit sino sa amin. Kaya't sinabi ni Solomon, huwag ninyong patayin ang bata. Ibigay ninyo sa una, siya ang tunay niyang ina. Ganun kagaling magdesisyon si Haring Solomon dahil sa gabay ng ating mahal na Panginoon. So ganun mga anak, bago tayo magbigay ng desisyon, sanggunin muna tayo sa ating Diyos na buhay para wag tayo ma-error. Katulad na lamang ng nangyari sa mga Israelita doon sa mga taga-Gibyon na hindi nila pwede patayin ang mga Gibyon dahil sa kanilang kasunduan sa ngalan ni Yahweh. Kasi ayon sa Joshua chapter 9 verse 19, kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno, nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Kaya mga anak, huwag tayong manumpa na gamit ang pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus kung hindi mo ito kayang tutuparin para huwag tayong parusahan ng ating Diyos na buhay. Amen po. So yun lamang po mga anak, to God be all the glory hanggang sa susunod nating pagbabasa ng Biblia.